Mga ate at kuya, parang nabuking ang isang pautot ng ensaymada. Kasi di umano at sa sobrang kasipsipan nila kay Tamba at kay Tambilina, kilala niyo si Tambilina, yung duwende dyan sa malaking bahay sa Ilog Pasig, ha? Yung mapanakit na duwende. Ay, mag-like kayo dyan. Sa sobrang kasipsipan ng ensaymada dati kay Tambilina o dati kay ano muna kay Kuting muna sipsip ang mga ensaymada. So siguro ganun din naman kasi yung plan noon kapag maayos na yung organization ng mga ensaymada vloggers, imimit na namin si Tambilina, yung duwende na mapanakit, no? Yung malaki ang tiyan na babae. Sa loob ko bigla nakakaramdam ako ng counting awkwardness of some kind. Sabi ko, bakit kasi 2 beses na kami nag-meet in Malacanang pinatawag yung mga ensaymada vloggers. I was part of that group. So, yung mga BBM vloggers baga, mga Malacanang vloggers. So, part ako dati niyan. Ako lang yung unang nag-walk out, mga ate ko. I'm proud to say that. Ako ang unang nag-walk out. Ang bait ni Lord. Thank you. Salamat din sa mga nagpapaalalang mga ate ko, just like Ate Ruthie, na magsarili ka na lang, Maui. Huwag ka na maging dependent sa ibang vloggers. Which, magandang advice, no? Kasi, isipin nyo, kung ako'y dumikit, baka mamaya na nakatikim ng generosity, hindi na ako bumatikos ng tuluyan. Magbulag-bulagan ang iyong prinsipesa. Alam nyo ba, konting kwento lang po, nung panahon na naging miyembro ako ng ensaymada, mga October yun babagong napilayan noon ng Maui Spencer channel natin. Nawalan ng kita yung Maui Spencer ng August. So, September, October, walang pera ang prinsipesa. Dependent lang ako sa pakulay nyo, mga ate at kuya, sa mga pakulay nyo. At ang mga nagpapakulay sa akin nun, mga BBM loyalists, mga OFWs na, di ba, nagpapakulay kayo dito sa live natin, nagpapakulay din yung iba sa akin, diretso na sa GCash ko, or remittance, ganyan. Pinapadala sa PayPal ko, pinapadala sa akin para ma-pick up ko sa mga Loyalier, ganon, Western Union. Yung mga nagpapakulay sa akin nun ay mga mga OFWs na loyalista, mga maka-BBM. So, kung kami nga, noong mga panahon na pinatawag kami in Malacanang, mga October yan October, November, ganyan. Nabuo yung grupo, mga September, October Yung Team Tubol, miyembro ko ng Team Tubol at saka ng UVIP nga na inagaw yung pamunuan ng UVIP. 'Di ba may UVIP dati, part ako niyan. So, nung panahon na yun, walang-wala akong pera, mga ate at kuya, kasi demonetized, inalisan ng kita yung Maui Spencer, yung pinaka main channel natin. So, kung ano man ang mapapala ko sa loob, right? Kung may generosity man si Butod, si Reyna Duwende, ang laking tulong sa akin. So sipin nyo, mabigyan man kami noon ng 25k, lalo na 50k, ay ako'y walang salapi, mga ate at kuya. Laking tulong. At kung nakaranas ako ng generosity na sa tingin ng marami ngayon ang mga ensaymada vloggers ay kaya bulag, ay hindi dahil sa ever loyal sila kay Kuting, kundi mukhang may napapala sila kay Tamba at kay Tambilina. So kung hindi ako nag-quit sa grupong yan, okay, hayahay ang buhay ko, nakatikim ako ng generosity, edi wala rin akong prinsipyo. For some reasons, hindi ko kinaya yung napapansin kong anomalya sa loob ng grupo ng ensaymada. Hoy, mga ensaymada vloggers, kagrupo nyo ako dati, ayaw nyo nga ako mag-walk out, di ba? Yung ibang miyembro nyo may sekretong chat group at nandun ako. Wala yung inyo sa chat group na yon, sa group chat na yon, wala doon yung president ng ensaymada, wala doon yung handler ng ensaymada, yung babaeng kapag nagsasalita na nandini ang laway, pasintabi sa kumakain. Si Ate Ira, correct, nagsabi rin sa akin, may nahahalata na doon siya doon na para kaming sa PICC na event na yon. For sure marami, Ate Ira, sa parang, di ba, parang founding anniversary, marami doon sa mga miyembro nun ang natauhan na rin. Baka tumiwalag na nga Tsaka para kaming itsapera doon, di ba, Ate Ira, parang budol yung na yun yung event na yun. Nabudol kami, hindi rin dumating doon si Tambilina. Si Tambilina ang honored parang special guest doon.
Hindi sinipot ni Tambilina ang pinakamalaking grupo na nagkaroon ng founding anniversary sa PICC. Hindi siya sumipot. Abang-abang lahat, binudol niya. But anyway, so ayun, umalis ako sa grupo ng Ensaymada for, hindi ko alam, maybe it was the, divine intervention na siguro, na inilayo ako sa grupong yan, kasi nga eventually matatauhan ako. Sipin niyo ko ako ay, di ba, nakatikim na dyan, baka hawak na ako sa liig katulad nung nakagat ng aso na vlogger. O, tamo. Meron kasi siyang utang na loob di ba? May napala siya. Nakahiram siya ng 200k doon sa tao ni Anekwa, ni Kuting, or ni Tambilina, yung babaeng malaki ang tiyan, na ini-edit ng bonggang-bongga ang picture lagi sa kanyang page. So, hindi siya makabatikos ng bonggang-bongga. So, eto nga po, sa sobrang kasipsipan ng Ensaymada at salamat na wala ako dyan, dati loyal sila kay Kuting, naging loyal na kay Tambilina, at ngayon loyal sila kay Tamba. Eto nga yung post, at i-discuss pa natin ito mamaya, no? Tinakpan na lang ni Direk Daryl Yap yung, kasi kay Direk Daryl Yap to tinakpan na lang ni Direk Daryl Yap yung pangalan ng Ensaymada vlogger, nitong red bar na may word na kasinungalingan. Pero underneath this red color ay ang pangalan nung Ensaymada vlogger. Sabi niya, Speaker Martin Romualdez stayed in Tacloban with, ganun kasi i-pronounce yun ng mga foreign media noon, yung Tacloban City. Tacloban. May dumayo pa nga dito na sikat na na media noon na binatikos talaga yung kainutilan ni Marojas at saka ni Ngoy Ngoy na ngayon ay nasa, alam niyo na, pag-alagala pa pala yung kaluluwa niya diyan sa malaking bahay sa Ilog Pasig. Pakimulto nga si Kuting at saka si Ahas, Ngoy Ngoy, pausap na. Kahit magkakulay kayo, pakisakal ng beryl. Diyos. Pag-alagala daw diyan, sabi nung kaibigan kong psychic. Itago natin sa pangalang Attorney Nick, Nangit. Okay. Ang pangalan po dito ng Ensaymada vlogger ay hindi yung pangalan niya sa page. Pero ang pangalan ng page niya ay Kukiruki. Okay? Kukiruki. Na pinaghihinalaan ko na siya rin ang isa sa admin and creator ng Politic PH. 'Di ba? Na kung todo promote ngayon sa Malacanang. Oy nga pala, mukhang nag-e-effort yung Politic PH, mga tat kuya, ha? Politik. Ang spelling ng tick ay parang boutique, ganon. Kasi nagsisinosyal yun, no? Nagsisinosyal. Walang may pakitang mukha. Mukhang nag-e-effort sila ngayon, may cartoonist na sila. Ang ganda ng, kasi nga, ang ginagawa lang ng Politic page, puro sulat na boring naman. Kapag puro article, katulad nung kay Direk Daryl Yap, puro words lang ang makikita mo sa post, it kind of is boring, di ba? Kailangan may image, may picture. Pangkiliti din yun sa mga taong hindi matyagang magbasa at saka pangkuha ng attention. So yung Politic PH ngayon, meron silang cartoonist na ang ganda ng mga images na pinopost nila, tapos syempre may ganito, may article, may sulat, no? Pero yung Fia Tan, pinagbibintangan ni Miss Sas na isa sa admin. Ako, ang tingin ko, ang isa sa admin nun, si Kukiruki, yung kalbong hunyango, na dati ay dilawan yan, kaibigan ni Jover Lario, dumikit kay VP Sara, walang napala sa administrasyon ni Pangulong Duterte, dumikit ngayon kay Pop Shikels, di may napala na. Tapos, siya rin yun, yung si Kukiruki, ang kanyang pangalan ay parang bato na may letter Y. Englishin mo yung bato na may letter Y. Kaya nga Kukiruki. Tapos yung apelyido niya, parang apelyido ni Tony Gonzaga. Pero hindi Gonzaga, ibahin niyo yung kahuli-hulihan. Ganon. Batoi Gonzaga, parang ganun pangalan niya, no? Sabi niya kasi dito, Speaker Martin Romualdez stayed in Tacloban with the people during the devastation that was Typhoon Yolanda. Your heroism will never be forgotten. Bayani talaga si Anekwa. Si Speaker Martin nung panahon, what? Kasi di ba nga kanina, inalala, ginunita nila yung nangyaring kalunos-lunos na, di ba?
na epekto ng bagyong napakalakas na pati yung barko ay inanod na sa tabing dagat. Actually, hindi sa tabing dagat, inanod na sa kapatagan, di ba? As in, parang end of the world nga daw, sabi nung mga kakilala namin dun sa Tacloban, na talagang umaalimpo yung gano'n, lahat bagsakan, simbahan magigiba, giba lahat. Tapos may tsunami, di ba? May storm surge, gano'n. So, mabuti, libo-libo ang namatay. Nagtumigil na nga sila ng pagbibilang baka mahigit 10K pa nga ang namatay dun So, si Marojas nga, napahiya doon dahil nga na personal pa, your Romualdez, pertaining to Alfred Romualdez, and the President is Aquino, bahala na kayo sa buhay nyo. Tinanong ng media, bakit salamat Zulaika, kung bakit parang ang bagal ng gobyerno kumilos para saklolohan yung mga kababayan natin sa Tacloban at sa Kalakhang Leyte, di ba? Na yung mga tigok, yung mga nalunod, namatay, ay doon pa rin, 5 araw ng padaan-daan doon yung media, yun pa rin, hindi daw namumove yung patay. Sabi ni Marojas, mali yung sinasabi mo. Sabi niya sa media, mali ang sinasabi mo. Inaalis naman namin sa kanilang kinahihimlayan, nakatambak lang yung mga ating, nakatambak yung mga bangkay sa gilid ng daanan. Sabi ng reporter, no sir, nandun pa rin, yun pa rin yung mga bangkay doon na nadaanan namin 5 araw na. So nakita natin yung kainutilan, di ba? Tapos si Marojas nga na yan, nung tumakbo noong 2016, meron pang comics. Eto nga po yan, mga atat kuya. Dali ayan. Di ba yan? Sa gitna ng unos, bidang-bida si Marojas. Pak, yes. Ayan, may daluyong or may tsunami. Si Marojas daw taranta na sa pagsaklolo nandun. Kita mo, kawawa ang mga Pilipino. Si Rojas daw talagang parang bayaning nandun. Batay daw sa tunay na pangyayari kasi yung mga campaign materials, hindi lang po ito yung mga posters, ganyan, mga leaflets, pati yung mga comics, di ba, pauso yan dati. Hanggang ngayon siguro may mga gumagawa pa niyan kasi ito yung dating libangan ng mga Pinoy, di ba, murang libangan nga daw ang comics. Ay ngayon yung comics nag-improve, parang movie poster. Pak! Ayan! On this day, parang kanta ni David Pomeranz lang ginugunita na I promise forever. Huwag kumanta Maui walang pakulay. Ayan on this day daw, so November 8, 2013, 10 taon na, isang dekada na. Kita mo yung itsura ng mga tao. Ito yung tumigil na yung bagyo, may araw na sigurong konti. Ayan, bit-bit na yung mga mahal sa buhay nila. 'Di ba? Pumanaw, nalunod, ganyan. Ayan, giba-giba ang mga bahay, ang tao kapakalat-kalat, gutom. 'Di ba? Yung iba na nga parang ng ransack na ng mga warehouse, ng mga department store, supermarkets, kung ano matindahan dahil nga wala nang makain, dahil ang bagal nga ng kilos. Nung mga panahon ng Yolanda na yun, mga atat kuya, natenga pa dyan sa NAIA yung mga mga foreigners na pumunta ng Pilipinas para, di ba, sumaklolo nga, tatenga pa yung mga sundalo dyan sa NAIA, hindi agad pinapunta doon kasi nga may mga protocols na sinusunod. Yung pagiging trapo nga. So, wala, nagkanda pagod-pagod lang yung ibang foreigners, late na rin nakapunta. Sino ang nandyan sa gitna? Si Martin Romualdez. Sumasaklolo, pinoprotektahan yung babae siguro yan. Kumbaga, pinoprotektahan yung ulo, huwag tamaan ng mga debris, yung mga nagtatalsikan, nagliliparang mga yero, sanga ng kahoy, gano'n. Kung ano mang nililipad ng bagyo. Pero nakangiti, talagang gwapong-gwapo ang ating speaker. Hello, sir. Gwapong-gwapo, So, it's as if siya yung nandun, at saka sabing ensaymada, nandun daw talaga. Hoy, koke-roke! Ito ang post si Direk Daryl Yap is i-discuss ko mamaya, o na separate cut. Wala doon si Speaker Martin. Ito pa, si Miss Crisette, wala si Martin Romualdez sa Pilipinas. Oh my God, akala ko wala lang siya sa Leyte, mga atat kuya. Mamaya discuss natin to. Wala si Martin Romualdez sa Pilipinas before, during, and immediately after Yolanda. Si Miss Crisette po ay taga Leyte. Ano pa? Ito nga yung kanina, medyo pareho lang daw, 'di ba? Same daw. Credits to the owner of the photo.
Pareho lang, no? Very trapo, very, pa-promote. Diyos ko po, at least itong comics ni Mar Rojas, lumabas nung election, campaign period. Kay Martin Romualdez, wala pang senatorial elections, 2025 po, oh. May 2024 pa. Hindi pa nga tayo tapos ng 2023, mga ate at kuya, may pa... Talagang may budget, no? Lupet. Oh, anong nandini? O ito, message kay Miss Sass. Martin was not there. Alfred and Texon, or Alfred Romualdez, were there all the time. We were the only radio station who served the Taclobanons. Oh. Thank you, may I share this, sabi ni Miss Sass. Ay, hindi, kay Miss Crisette pa rin, patunay. Oh, kay Miss Crisette pala to, may chat, tapos shinare niya. Screenshot ng chat. The world was there. TL, ano yung TL kaya? And traditional and national media, yung the world was there, ibig sabihin yung mga sundalo, di ba? Foreign media, nasa Tacloban. Si Martin daw, wala. Siya, yung TL niya, baka team leader and national media to get the news out of Tacloban, blah, blah, blah. The only one there to talk to the affected community. Sure, kahit pangit ako kasi walang ligo, I just arrived in Tacloban to commemorate with the Tacloban, o umuwi, kung sino mo yung kausap ni Miss Crisette. O, tinakpan na lang ni Miss Crisette yung itsura kasi nga to protect naman yung kanyang source, no? Baka naman di lang namin nakita si Tambaloslos anywhere. Sino ba yung Tambaloslos? Talito Akyas. Sino siya? Kaming mga taga Leyte, kasi nga po Bisaya ni si Crisette. Oy, kung ini-insist nyo na nandun siya, baka nagsisinungaling lang yung nagsabi sa akin na What? Okay. Oh. Ayan. Sabi ni Miss Crisette nga, nasa abroad? Oh my God. Oh. Wala daw sa Pilipinas before, during, and immediately after Yolanda. So baka yung picture niya, mga ate at kuya, na ito na may tinatakpan ng ulo, I don't know kung kailan nangyari yan. Parang may araw na maliwanag na yung picture kino-cover niya ng gano'n. Is it a reenactment lang? Kailan yan nangyari? So anong sinasabi ng Ensaymada vlogger na si Kukiruki na nagstay daw in Tacloban during nandun daw siya talaga. Si Marojas daw nandun din. What? Sinong nililin lang nyo, Ensaymada vloggers? Anong klase yan? Masyado yung pinapabango yung mukha naman siyang mabango, gwapo nga di ba? O may itsura. Ba't kailangan yung magsinungaling? Kung todo promote kayo. Bulag kayo. Tapos hanggang saan yung pagiging bulag niyo, hanggang doon sa point na kahit na hindi sila maglabas ng resibo ng kanilang ginastos taon-taon, okay lang sa inyo? Kaya galit kayo kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte hinahanap ang resibo ng ginastos nila? Ay, Diyos ko po, ang mga Ensaymada nakakaloka. So kayo, ang tanong ko mga ate at kuya, iboboto nyo ba si Tamba pagdating ng 2025 for senatorial elections? Or iboboto nyo ba siya kung ano man ang takbuhin niya pagdating ng 2028 elections? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.